Magandang araw sa inyong lahat. Sa pagpapatuloy ng ating kwento, naghalikan sila ng maayos habang nakatayo at magkadikit ang mga katawan. Siniil ng gusto ni Mark ang kumikiwal na bagay na yun sa loob ng bibig ni Pam. At gayon din naman si Pam. Lumalaga ang isipan ni Pam habang nagtutukaan sila ni Mark. Ang sarap talaga ng first kiss ang nasa isip ni Pam. Mahal na mahal niya pa rin si Tony. Pero ibang sarap talaga ang init ng unang halik sa isang bagong kalaguyo. Hindi dapat nangyari ito at kahit papano ay sinikap niyang iwasan. Ngunit ito at dito pa rin napunta. Alam niyang mag-guilty na naman siya. Pero sa sandaling iyon ay gusto niya munang kalimutan si Tony at namnamin ng husto ang first kiss nila ni Mark. Nasa kalagitnaan sila ng mainit na paghahalikan nang nagsimulang gumalaw ang kamay ni Mark at sinapo ang kabundukan ni Pam. Dahil dito ay medyo natauhan ata si Pam at na-realize kung ano ang pinaggagawa nila. Hindi naman biglaan, pero unti-unti niyang dinahandahan ang paghinto ng paghalik kay Mark. At maya-maya lang ay tuluyan nang itinigil ito. Pagkatapos ay tumingin ito kay Mark at sinabing, "Mark, itigil natin ito. Hindi dapat nangyari ito. Asawa ako ni Tony na matalik na kaibigan mo." Nabitin si Mark, ngunit unti-unti rin itong natauhan, lalo nang sabihin nga ni Pam ang pangalan ni Tony. "Oo, tama ka, Pam. Sorry ha, nadala lang din ako," ang sagot ni Mark. "Kalimutan na lang natin ang nangyari. Okay?" ang sabi ni Pam. Sumang-ayon naman si Mark at bumalik na ito sa kanyang kwarto upang magmilagro na lang. This time, ito ang pinakasolve niya na pagmimilagro dahil talagang alas 5 na ng hapon nang matapos maglinis si Pam. Nag-usap sila at sinubukan nga nilang magpanggap na hindi nangyari ang halikan sa kanilang dalawa kanina lang. Tinanong ni Pam si Mark kung ilalabas siya nito ngayong gabi. "Oo, syempre naman," ang sagot ni Mark. At kaya pala nagtanong si Pam ay dahil talagang nagdala siya ng tamang pang-date na kasuotan. Naligo at nagbihis siya sa banyo. At nang lumabas siya ay talaga namang napawaw si Mark sa kanyang kasuotan. Nakasandwich ito spaghetti strap at may kaigsian ang taba sa ibaba. Kaya litaw na litaw ang makinis at mahahabang legs ni Pam. Mababa din ang cut sa itaas na bahagi, kaya litaw na litaw ang makinis na balikat at dibdib ni Pam. At medyo kita din ang kanyang cleavage. Kung kanina ay sumasang-ayon na si Mark kay Pam, nakalimutan nila ang nangyari. Dahil sa suot nito ni Pam, ay nag-iisip na naman ngayon si Mark ng mga paraan para matsansingan niya si Pam mamaya. At nag-asam na sana ay magawa niya uli ang ginawa niya dati. Umalis sila at pumunta sa isang restaurant sa Baywalk. Dito masaya uli silang nagtatawanan. Kahit pilit nilang pinigilan ay hindi magawang ikubli ng dalawa ang kanilang atraksyon sa isa't isa. Panay ang hanap ng paraan ni Mark na mahawakan si Pam sa kamay, sa braso, kahit nasa legs. Hinahayaan lang siya ni Pam. At kahit si Pam ay gumagawa rin ng paraan na mahawakan si Mark. Paglabas nila ay inakbayan ni Mark si Pam at nagsimula silang maglakad sa Baywalk na nakakbay si Mark sa kanya. Sinura ni Pam ang mga tao sa paligid. Nagtanong kay Mark, "Paano kung may makakita sa atin?"
Sinuro din ni Mark ang paligid. Hayaan mo sila, sabi ni Mark. Yun lang at napalagay na agad si Pam na siguro ay talagang feel na feel ang kasultan ng ginagawa nilang dalawa. Kung kaya't hindi na nito alintana na mataas nga ang chance na meron silang kilala doon na makakakita sa kanila. Sumakay uli sila doon sa mabagal na Ferris wheel at dito ay hindi na napigilan ng dalawa ang kanilang pananabik sa isa't isa at sila ay muling naghalikan. Tinikman ng gusto ni Mark ang mga labi ni Pam at inilabas pa ni Pam ang kumikiwal na bagay na yon sa kanyang dila para ito'y matikman ng gusto at mapagpala ng kumikiwal na bagay rin sa loob ang bibig ni Mark. This time ay hindi na pumapalag si Pam. Sinubukan niyang ipasok ang kamay niya sa itaas ng damit ni Pam. Ngunit dito siya pinigilan ni Pam. Patuloy sila sa kanilang mainit na tugaan hanggang hindi na nila namalayan ay nasa ibaba na pala ang cubicle na kanilang sinasakyan at binubuksan na ng operator ang pintuan nito. Nahiya sila at naghagik-gigan. Dali-dali umalis sa Ferris wheel. Napapayailin na naiinggit ang operator kay Mark dahil sa sobrang sexy at ganda ng nilamutak niya sa Ferris wheel. Tumakbo pa palayo sa Ferris wheel si Pam at si Mark. Hawak sa kamay si Pam. Naghanap ng CR si Mark at nang makakita ay pumasok siya dito. Hila-hila si Pam. Walang tao kaya't sinandig niya si Pam sa isa sa mga pader at muling sinilito ng halik sa labi. Damang-dama na ni Pam ang init at unti-unti na itong humahaling-hingit sa halikan nila ni Mark. Hindi nagkasya si Mark. Dinala niya si Pam sa lababo at doon ay kinarga ito at pinaupo si Pam sa lababo. Pagkatapos ay hinalikan uli ito sa labi. Si Pam naman ay yumakap sa kanya at pinulupot nito ang mga paa nito sa ibabang bahagi ni Mark. Kung makikita lang sana ito ni Tony, ngayon ay tiyak na sobrang mabubuglian siya dahil kay ganda at kay sexing tingnan ni Pam na nasa ganitong kasuotan habang nasa ganitong posisyon. Tuloy lang sa paglamutak si Mark. Inatake niya rin ng halik ang liig ni Pam. Ang makakabundukan niya at ang mga exposed na bahagi ng kanyang kabundukan. Habang ginagawa niya ito ay kung saan-saan pumupunta ang kamay niya. Nandoong pagpalain niya ang mga buntok na yon. Minsan ay inimas-imas niya ang mga makikinis na hita ni Pam. Si Pam naman ay nadadala na rin at lumilika na ng mahihinang sound habang inaatake ni Mark ang kanyang kabundukan. Ay napapapikit ito at napapakagat ng labi habang medyo nakatango ang ulo paitaas. Sinusubukang tanggalin ni Mark ang strap ng damit ni Pam at tanggalin din ang kanyang panloob pambaba. Ngunit sa bandang ito ay mukhang hindi pa ready si Pam at pinipigilan siya. Mga 15 minutes din silang naglamutakan nang biglang bumukas ang pinto at may pumasok na mga tao para mag-CR. Agad bumaba si Pam mula sa lababo at agad silang maripas ng takbo palabas ng CR. Habang naghahagik-gikan, maya-maya pa ay umuwi na sila at hinatid ni Mark si Pam sa kanilang bahay. Nang nasa tapat na ng bahay ni Pam at Tony ang kotse ni Mark, nakita ni Pam na patay na ang mga ilaw. Kaya inassume niyang tulog na ang asawa niyang si Tony. Ligid sa kaalaman niya ay gising pa si Tony at talagang hinihintay ang kanilang pagdating at umaasang may posibleng development na
na nangyayari sa dalawa. Sumilip ito sa bintana. Nang marinig ang tunog ng kotse ni Mark, ay mula dito ay makikita niya kung merong mangyayari. Dahil nga sumagi uli sa isipan ni Pam si Tony, ay naramdaman na naman niya ang uling mag-guilty. Kaya hinarap niya si Mark at dito ay sinabing, Mark, alam mo, hindi ito pwedeng magpatuloy ng ganito. Nandala lang ako ngayong araw, kaya nangyari yung mga hindi dapat mangyari. May asawa na ako, kaibigan mo pa, kaya ngayong araw lang na ito. Okay, sa puntong ito ay pumpilit na si Mark at alam niyang attracted na rin sa kanya si Pam. Kaya konting diskarte na lang niya. Sa susunod ay hindi na naman ito susundin ang kanyang sinabi. Gayun pa man, tumango ito at nag-request kay Pam. Okay, sige, tama ka. Pero since ito na rin yung huling araw na gagawin natin to, pwede bang lubusin na natin? At for the last time, ay mag-make out ulit tayo. Ngumiti si Pam na parang nasatisfied ito. Sumang-ayon sa kanya si Mark na ito na nga ang una at huling araw na gagawin nila yon. Kaya sige, at pumayag siya na mag-make out sila for the last time. Nasa front seat sila ng kotse ni Mark. Si Mark ay nasa driver seat at si Pam naman ay nasa passenger seat. Inilapit ni Pam at Mark ang mga mukha nila sa isa't isa at sila ay muling naglaplapan. Hinawakan ni Mark sa likod ang leeg niya si Pam at kinabig ito para siguradong diin na din ang kanilang mga labi. Bigay na bigay si Pam, nakikipag-iskrirahan ng kanyang kumikiwal na bagay sa loob ng kanyang bibig. Damang-dama ni Mark ang kalakihan ng mga kabundukan ni Pam sa pagpapala niyang yun. Ang laki, ang lambot, ang sarap sigurong tikman ang mga ito at hawakan ng walang nakaharang na damit. Ito ang nasa isip ni Mark. Kaya pasimple niyang ibinaba ang kanang strap ng damit ni Pam. Naibaba niya ito hanggang sa ibabang bahagi ng braso ni Pam. Pagdating dito ay medyo iginalaw ni Pam ang kanyang kamay. Tanda ng pagpipigil. Kaya tinigilan muna ni Mark. Dahil naibaba niya na ng bahagi ang strap, ay mas lumitaw ang cleavage ng kaliwang kabundukan ni Pam. At pati na rin ang strapless na panloob ang taas. Sandali itong tinignan ni Mark at pagkatapos ay pinupog niya ito ng mga halik. Hindi siya makapaniwala na nakaabot na siya sa ganitong stage. At ngayon nga ay tinitikman niya ang ibabang bahagi ng kabundukan ni Pam. Hanggang dito na lang muna ang ating kwento. Bibitinin ko muna kayo ng konti. Kung nagustuhan nyo ang kwento sa araw na to, ay huwag kalimutan mag-subscribe, like, at comment para updated kayo sa mga susunod pang mga videos. Hanggang sa muli, maraming salamat.